Pero makikita natin na even with the price ceiling, sending signals to the market, hindi pa rin ito mga naging epektibong polisiya para maibaba ang presyo ng bigas. Including yung pagbababa ng taripa, nakita naman natin sa base sa rate of inflation, hindi rin ito naging epektibo. Kasi nga, yung mga solutions na naiisip ng ating mga economic managers, puro temporary at hindi talaga ito makakapagpababa ng presyo. Kasi ang talagang makakapagpababa ng presyo ng bigas is yung mga long-term solution na saan ba nang galing yung inflation na ito, yung pagtaas ng presyo. Nasa harap ko ngayon itong datos galing mismo sa Philippine Statistics Authority. So, mada-download niyo po yung mga spreadsheet na accompanying dun sa kanilang inflation report. At nakita ko dito yung mga nag-contribute sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung pagtaas ng rate of inflation natin is unang-unang bumabandera dito at maris yung presyo ng bigas. Yung year-to-year inflation nito is 9.6%. So kung ikukumpara po ninyo ang presyo ng bigas nitong nagdaang buwan, October po of 2024, at ikukumpara niyo po ng October ng 2023, ay tumaas po ang presyo ng bigas by almost 10%. So, dyan po natin makikita na hindi naging epektibo yung mga polisiya ng ating pamahalaan patungkol sa pagbaba ng presyo ng bigas. Particularly, yung EO62, which is yung pagbababa ng taripa. So, yun yung nakita ko dito. Bigas is one of the main contributors. Isama nyo rin dito, mga kababayan, yung presyo ng mga produktong ng karne, karning baboy, karning baka, mga manok, in part kasi meron pa rin ASF lalo na sa baboy. So ang inflation nito is 3.6. Isa pang may naka-contribute sa inflation is mga prutas. Sa prutas, makita natin na 11.2% yung inflation. Isa pa na nakapag-contribute admar ng pagtaas ng presyo ng bilihin is yung sa tubig. Makikita natin dito na nagkaroon ng inflation sa tubig from year to year ng 7%. So makikita natin na yung mga commodity groups na nag-contribute sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ito yung mga commodity groups na talagang malapit sa atin, pagkain, tubig, yan yung mga yan yung mga bagay-bagay na importante sa mamamayan. At kung may kukumpara niyo po mga kababayan, yung pangkalahatang inflation natin, sinasabi 2.3%. So pangkalahatan na po yun. Pero makikita niyo rin po, halimbawa sa kaso ng bigas, sa kaso ng inflation sa bigas, mas mataas po siya dun sa pangkalahatang inflation. Ang pangkalahatang inflation po natin ay 2.3%. Tapos po yung sa bigas ay 9.6%. Kaya nga, admar, itong mga nagdaang buwan, diba, pinagyayabang ng gobyerno na sinasabi nila na naibaba na yung rate of inflation. Pero sa totoo lang po kasi mga kababayan, hindi po pag bumababa ang rate of inflation, ibig sabihin po nito ay bumababa po ang presyo ng bilihin. Ang ibig sabihin po nito is yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay bumabagal. Sabihin. Now, sa bigas naman, meron din na akong nakikitang medyo may silver lining din ng konti mga kababayan. Kasi kung titingnan niyo po yung month-to-month ng pagtaas ng presyo ng bigas, mayroong bahagyang pagbaba ng presyo mula September to October 2024. Also, ayon sa datos, may pagbaba ng 0.5%. 0.5. Walang 1%. Mas mababa sa 1%. 0.5% ibinaba ng presyo ng bigas. But again, maliit pa rin yan. So imagine, kung ang presyo ng bigas ay nasa, let's say, 55 pesos, what is 0.5% of 55 pesos? Napakaliit lang yung ibinaba. Napakaliit na yung ibinaba niya halos hindi maramdaman yan ng ating mga kababayan at mar. So, diyan nagpapakita na yung mga polisiya na kung saan, particularly sa bigas, kasi yun may pinakamalaking ambag sa inflation, makikita natin na hindi naging epektibo. Kaya nga merong bali-balita na gustong i-consider ng ating mga economic managers ang pag-i-impose muli ng rice price cap. Kagaya nung nagdaang taon, kung maaalala po ninyo, nagkaroon ng price freeze sa produktong sa bigas, pretty much. And ang nangyari dito is ang objective ng gobyerno was to send a signal to the market
na ito yung presyo ng bigas. Kung hindi ako nagkakamali, parang 43 pesos yata nila inano yan eh. Ginawa ng price ceiling yung bigas. Pero makikita natin na even with the price ceiling, sending signals to the market, hindi pa rin ito mga naging epektibong polisiya para maibaba ang presyo ng bigas. Including yung pagbababa ng taripa, nakita naman natin sa base sa rate of inflation, hindi rin ito naging epektibo. Kasi nga, yung mga solutions na naiisip ng ating mga economic managers ay puro temporary at hindi talaga ito makakapagpababa ng presyo. Kasi ang talagang makakapagpababa ng presyo ng bigas is yung mga long-term solution na pag-i-invest sa irrigation, pag-i-invest sa mga makabagong varieties ng bigas, no? At marami pang iba na makakatulong sa ating mga magsasaka. Hanggat hindi nangyayari yan, we will still observe yung mataas na presyo ng mga produkto, Admar, particularly yung bigas. Meron akong isang ipapakita, Doc. Ito yung galaw mula October 2023 kumpara dito sa October taong kasalukuyan, no. So, bumaba na tayo galing sa taas, bumaba tapos umakyat ulit sa first part ng taon. At sumipa ito by July, tapos bumaba na naman. Tapos paakyat na naman itong October, no. So merong kalamidad na nangyari nitong nakalipas na mga buwan, at ito siguro yung nakita nila na bago pa itong Christine, meron pa. So hindi pa kasama dito yung Christine, bagyong Christine. So itong nabanggit mo at batay dito sa ng PSA, itong mga gulay ang isa sa mga contributor sa pagkain pa rin, ang contributor ng mabilis na inflation. So asahan pa natin na tataas pa itong inflation natin. Kahit na merong price freeze ba or kung anong hakbang, kasi kulang na tayo ng supply kasi dahil nga sa epekto sa huling tala ng Department of Agriculture, Doc, parang nasa 6 billion na ata, no. I-correct ko lang itong mismong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ay bilyon-bilyong pisong halaga na. Okay? Ang pinakahuli dito ay nasa 6.2 billion pesos ang value loss, Doc. May nakita kong estimates, Admar, na umabot sa 9.3 billion. So, ibig sabihin yung 6 billion na inuulat, conservative estimate pa yan kasi hindi pa kumpleto yung mga datos na particularly sa mga iba't ibang rehiyon patungkol dun sa naging damage nga nitong bagyong Christine, At kasama rin dyan, Admar, meron pang isang bagyo, yung Leon, nakasalanta din yan dun sa extreme northern Luzon. So, meron ding mga epekto yan. Pero tandaan din natin, Admar, na papasok na tayo sa Kapaskuhan. Yung pag Christmas season, nagkakaroon tayo ng tinatawag na seasonality sa ating inflation. So, ibig sabihin ng seasonality, kapag panahon na magpapasko, nagtataas ang presyo ng bilihin, particularly, Admar, yung mga Noche Buena items. Ano ba yung mga main mga commodities ng mga produkto sa Noche Buena items? So nandiyan halimbawa yung nandiyan siyempre si bigas, nandiyan yung mga prutas, nandiyan yung mga karne at mga ibang iba na hinahanda natin kapag Kapaskuhan. So asahan din natin na because of seasonality, asahan natin na yung ating rate of inflation ay tataas pa sa mga darating na buwan, At kabilang nga dyan din, kasama mo pa, i-factor in mo yung nabanggit mo kanina, Admar, yung epekto nga nitong mga kalamidad na pumasok sa ating bansa noong mga nagdaang buwan. So these factors combined, posible din na magkaroon ito ng epekto sa ating rate of inflation sa mga darating na buwan. Admar, yung mga factors na yan, gaya halimbawa ng seasonality, yan ay internal din sa ating bansa. Meron din mga factors, Admar, na external. So, halimbawa, yung magiging epekto ng US election. So kung ano man yung magiging resulta ng US election, makakaroon yan ng epekto sa global economy at makaka-apekto rin yan sa atin at makaka-apekto din yan sa inflation sa ating bansa. So kasama yan. Yung mga kaguluhan sa gitnang silangan, magkaroon ng malawakang gulo sa pagitan ng Iran at Israel at magkaroon ito ng epekto sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, magkakaroon din talaga ito ng epekto sa ating inflation. So, again, marami pang factors, Admar, na naririyan, the internal at may external, na maaaring maka-apekto sa ating rate of inflation sa mga darating na buwan.
Okay. Dito pa sa presyohan naman ng bigas ngayon, Doc, kung ito ba ay nagtutugma. Dapat ba ang mas mura ngayon ay sa imported na mga bigas or sa mga local na klase ng bigas? Considering binabaan yung taripa, nag-angkat tayo ng maraming bigas. Kasi kapansin-pansin na yung halaga ng imported na bigas na regular milled na lagi nating minomonitor mula 42 naging 45 na kung may ifa-flash sa screen, no? Yung imported na bigas na regular milled 45 to 48 pesos na. Pero ang merong murang bigas ay nasa regular milled na local, which is 40 to 50 pesos. Kaso lang, itong 40 pesos, matatagpuan lang sa tatlong, Agora, Commonwealth, Marikina, Navotas, 4 na mga palengke lang dito sa Metro Manila. Okay, baba mo konti para makita yung presyo. Doc, ano masasabi mo rito? Dapat ba na mas mababa or ang imported kumpara dito sa mga local rice? Parang hindi tugma. Oo. So, dapat din, Admar, i-base din natin yung ating comment dyan, patungkol dun sa presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan at kung ano yung behavior nito, no? Makikita din sa pandaigdigang pamilihan na nag-relax na halimbawa yung India ng kanilang restriction, no, sa pag-export ng non-basmati rice. So, yun una. Ikalawa, makikita rin natin na yung Vietnam at Thailand ay patuloy din sila na nagpo-produce at nag-export ng bigas. So sa nakikita ko ngayon in terms of the global supply ng bigas ay stable at nagre-reflect ito sa presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Kung titingnan niyo po yung datos niyan, pwede niyo pong i-google yan, hanapin niyo lang po yung global rice trend, prices. Makikita po ninyo na magbuhat nitong pretty much August of this year up to this time naging stable na po yung presyo ng bigas. Magbuhat nung Hunyo at nung Mayo nitong taon na to, mataas po yung presyo. Pero makikita niyo po na pagdating ng nitong mga nakaraang 3 or 4 na buwan, mababa po siya at nag-stable. So dapat ito, pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, magre-reflect po ito doon sa ating domestic market kasi inaangkat. Marami tayong bigas na inaangkat. In fact, we're the number 1 rice importer. But then, mga kababayan, hindi po yan ang nakikita natin sa datos. Kasi nakikita natin na mataas pa rin po ang presyo ng bigas. Kitang-kita naman po natin yung rate of inflation year to year, annualized, 9%. Mataas siya. Mataas siya ng 3 times sa average or sa pangkalahatang inflation ng buong ekonomiya. So, anong ibig sabihin nito? Considering na ginawa ng ating gobyerno is ibinaba nito yung taripa. So, mula, I believe, Admar, mga 30% yata yung tarif, may binaba na yata into 15 yata or 20. Basta malaki yung binaba ng taripa. 1.5. Yan yung from 35, naging na lang siya. 15. 50. Pero 15, diba? ito yung ang gusto talaga ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura is gawing 50 yung taripa. Pero ang nangyari naging 15, baka mali sila ng pagdinig. Imbis na 50 naging 15. 15 yung ngayon taripa. Kaya nga, Admar, masalimuot yung nangyari diyan kasi alam mo sa totoo lang, ang dapat na ginawa ng ating gobyerno diyan, hindi nila binaba yung taripa. Kasi ang nangyari dito is ang kanilang assumption at the time was kapag binaba yung taripa, bababa yung presyo kasi ang nangyayari niyan is kung mababa ang taripa, let's say by 20%, magta-translate ito into reduction in price by roughly around the same amount, 20%. However, hindi nila na-consider dito yung behavior ng mga players dun sa market natin for rice. Kasi nga, alam naman natin na there exists a collusion or a cartel among sa ating mga rice distributors. Kumbaga yung nasa supply chain ng bigas sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na market imperfection. So ibig sabihin ng market imperfection, mga kababayan, is that merong posible na merong collusion or merong cartel na nag-ooperate dyan. At ang ginagawa nitong grupong ito, which consists of traders, yung mga millers, yung mga middlemen sa rice industry sa ating bansa,
nag-uusap-usap sila, makakakontsaba sila para yung presyo is mataas pa rin. No? So halimbawa, nakakuha sila ng bigas sa murang presyo o mababang presyo because wala na yung taripa or naman nawala, kumbaga bumaba yung taripa. Ang mangyayari nito is instead of ibababa nila yung price, ibebenta pa rin nila ito dun sa dating presyo. So which means na yung supposedly na mababang taripa, imbis na mapunta yun sa benefit ng mga consumers, napunta yun dun sa mga retailers. No? Kasi nga ang nangyari, hindi bumaba yung presyo. Madalit sabi, pag binaba mo yung taripa at hindi nagbago yung presyo, nadagdagan ng tubo yung mga middlemen. Yun po ang nangyari dyan, mga kababayan. No? So, hindi nyo na po kailangan ng doctorate degree in economics to figure that out. No? Kasi it's very obvious. No? Makita nyo po sa pandaigdigang pamilihan, bumaba na po ang presyo ng bigas, nag-stable na siya, pero sa ating bansa, in spite of lower tariffs, ay ang nangyari is mataas pa rin yung presyo. Ngayon, bakit ito masalimuot? Kasi isipin ninyo mga kababayan, kung meron pa rin taripa dyan, makakatulong sana ito sa ating mga magsasaka. Ikalawa, posibleng pwedeng gawin ng gobyerno dyan is that kumuha ng proceeds from the tariff to subsidize yung bigas ng mga kababayan nating mahihirap. Alam mo ba, Admar, yung mga umiikot-ikot na kadiwa ng Pangulo, hindi naman lahat yan nakakarating sa ating mga kababayan. So sana kung ang gagawin nila dyan is kukunin nila yung proceeds ng taripa, no? Kukuha sila ng ilang porsyento doon, at yan sana itutulong to subsidize yung ating mga kababayang mahihirap in terms of access sa murang bigas, hindi sana mas maganda yung naging epekto. Sa nakikita natin ngayon, itong pondong ito na sana dapat mapunta sa ating mga magsasaka o sa ating mga rice consumer, napunta lamang ito sa bulsa ng mga traders at ng mga mapagsamantala na mga players sa rice industry sa ating bansa. Kaya nga clearly, Admar, makikita natin na hindi naging epektibo yung pagbaba ng taripa. At sana talagang i-reconsider ito ng ating mga economic managers na ibalik muli yung taripa at gamitin yung proceeds nito para makatulong na makabili ng mas murang bigas para sa ating mga kababayang mahihirap. So kahit na yung mga lugar sa Pilipinas na hindi nararating ng bagong Pilipinas Servisyo Fair, yung mga lugar sa Pilipinas na hindi nararating ng kadiwa ng Pangulo, magkaroon din po sana sila ng access sa murang bigas kasi doon sa mga lugar na yan, may mga mahihirap din po dyan, may mga nahihirapan na makabili ng murang bigas. No? So hindi lang naman yung mga lugar na pinuntahan ng bagong Pilipinas Servisyo Fair o ng kadiwa ng Pangulo ang mayroong mga mahihirap na they want cheap na bigas. Sana i-reconsider po ito ng ating economic team na ibalik muli yung taripa at their previous levels. And in fact, I will actually support yung hinihiling ng ating mga rice producers, yung ating mga magsasaka, na itaas palalo yung taripa na galing sa labas, yung foreign or imported rice, kasi nga bumaba na po yung presyo niya So pwede niyo na pong taasan ng taripa yan. So yun yung nakikita ko, Adma, the plans and the programs of the government with respect to stabilizing yung presyo ng bigas have been ineffective. Yun yung nakikita ko. Huli sa issue ng inflation, merong comparison ngayon ang Department of Agriculture sa presyohan, pwede natin maipakita, buong screen, ayan, saglit lang, hindi makita kasi yung sa iba. Pero mapapansin dito, ikinumpara ang presyo ng bigas sa Pilipinas, sa Thailand, sa Vietnam, gilid pa, sa China. Okay? Dito sa Pilipinas, ang average natin, pinakamataas sa well-milled rice ay nasa 55 tsaka 45. Sa Thailand, ang presyohan doon sa pinakamataas nila 130.57. Kada kilo ito Sa pinakamababa 51. Sa Vietnam naman, pinakamataas nila 43.94, pinakabababa 24.72 kada kilo. Sa China naman, 89 pesos mahigit ang isang kilo, pinakamababa nila 44. So parang
Okay ba na ipagkumpara ito? Makikita ba natin na, uy, mas mura pala tayo compare sa Thailand, mas mura pala tayo compare sa China. So mas okay yung ating bigas, or may ibang Oo, ibig sabihin nito, Doc? O sana i-keep lang natin dyan sa screen para makita ng ating mga kabayan. No? Ayan. So yung sa Vietnam kasi, kung titingnan niyo, mas mababa kaysa sa Pilipinas ang presyo. No? Nasa 43.94 sa Pilipinas nasa 55. No? So mas mababa siya. Kahit na yung nasa low end, Admar, sa Pilipinas 45, yung Vietnam is 24. No? Kaya no wonder malaki no na bigas, na maraming bigas na ini-import natin mula sa Vietnam kasi nga mas mura, no. Sa kaso naman ng China, hindi man tayo masyadong nag-aangkat ng bigas mula sa China kasi in fact China, like us, is also a net importer, no. Mas marami silang inaangkat ng bigas kaysa sa ine-export. Maganda sana kung maipakita din dito, Admar, yung bigas na galing India kasi isa yan sa mga pinagkukuhaan din natin. Pero much of our rice actually comes from Vietnam, which makes sense because mura yan. Sa pagkakaalam ko rin, Admar, sa kaso ng Thailand, merong subsidy yan na nangyayari sa Thailand sa bigas. Ano? Although yan yung presyo na pinapakita, no? Pero within the Thailand rice industry, meron din silang subsidiya. Kaya pagdating sa merkado, sa mga consumer, mas mababa dyan ang presyo kasi merong subsidiya na pinamimigay ang gobyerno sa kanila, no? Ganon sana dapat ang magkaroon tayo ng ganon din, ganong pulisiya na meron talagang subsidiya, lalo na sa ating mga kababayang mahihirap, no? Pero sa nakikita ko dito, Admar, no, since mababa talaga ang presyo ng Vietnam, kasi nga mas actually between Vietnam and Thailand, mas competitive talaga ang Vietnam sa bigas, no? Kasi nga nasa kanila yung Mekong River. And kaya makikita natin dito na definitely na mas mura yung presyo, no, na sa kanila. At makikita natin na mas mahal sa Thailand, ano. We also have to be mindful din kapag magko-compare tayo ng presyuhan na ganito is whether or not yung exchange rate, no? Kasi Admar, the exchange rate also matters sa ganitong klaseng comparison, no? Makikita natin na, alam naman natin na pag bumibili tayo ng imported rice, ang ginagamit natin dyan dollars, ano? Kasi na dollars pa rin, US dollars pa rin yan. So kung ano yung takbo ng exchange rate sa merkado, definitely magkakaroon yan ng impact dyan sa presyo ng bigas, lalo kung magko-compare tayo across countries, ano? So isa rin yun sa mga dapat na i-consider natin kapag gumagawa tayo ng ganitong comparison, Admar. Tsaka yung sinasahod, Doc, ng bawat Pilipino. Kasi malay mo, yes, mas mura tayo kumpara sa China, pero mas malaki yung sinasahod nila. Kaya pa rin nilang i-sustain, kaya pa rin nila na makabili ng ganitong kababa or kataas na presyo ng bigas. Hindi rin ikukonsidera din natin na yun, di ba? Oo, definitely. Kasi may tinatawag tayong purchasing power. And yung purchasing power, magkakaiba yan sa mga iba't ibang bansa. Depende sa estado ng kanilang ekonomiya. Usually kapag maganda ang estado ng ekonomiya, pag tumataas ang sahod, tumataas din ang purchasing power. So ibig sabihin, kahit na magkaroon ng inflation, pero tumataas naman ang sahod, ano, at nakakahabol ang sahod sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ayos lang. Ano, kaya ma-afford ng mga consumer kahit na tumaas ang presyo ng bilihin. Ngayon, ibang usapin naman po kung halimbawa nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi nakahabol ang pagtaas ng sahod. So, ibig sabihin nawawala po yung tinatawag nating purchasing power. Ano? Kaya isa rin po yan sa mga dapat na kino-consider natin, yung dami, Admar, ng mga mahihirap din at sa mga mayayaman. Kasi sa isang bansa na kapag mas nakararami po ang mga mahihirap at kakaunti lang yung mga may kaya o yung middle class na sinasabi natin, kapag nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kagaya ng bigas sa kaso ng Pilipinas, mas talagang ang laki ng impact niyan sa ating ekonomiya kasi nga nakararami yung mga mahihirap. So we also have to consider yung hindi lang yung level of income, Admar, ng mga tao, no, and the state of economy, but we also have to consider yung distribution ng income within the country. Kung mas nakararami ba yung mga mahihirap o kung mas nakararami ba yung middle class, that is also something that we might want to consider. Doc,
Sorry, kailan mo nakikita na na hindi na tayo mag-aangkat ng bigas? Na hindi tayo mag-aangkat. Oo. Mangyayari yan, Paul, kapag ka supisyente na yung produksyon sa ating ekonomiya, no? Pero definitely kasi, alam mo, Paul, ang mundo natin ngayon interdependent na mga bansa sa kasalukuyan, sa daigdig. Hindi na tayo kagaya nung unang panahon na maraming closed economies. No? In fact, lahat ng mga bansa ngayon, even North Korea, nag-aangkat yan. So, meron tayong iaangkat. Hindi pwedeng mawala yun. No? Pero ang problema is that halimbawa yung mga even basic commodities na kaya namang i-produce sa Pilipinas, kailangan mo pa rin iangkat. Bibigyan kita ng halimbawa, Paul. Ang Pilipinas ay napaliligiran ng anyong tubig. No? Meron tayong mga dagat sa paligid, meron tayong mga lawa at mga ilog. Ibig sabihin, maraming isda na pwede mong makuha dyan. Maraming mga produkto na galing sa karagatan na pwede mong makakuha dyan. Pero bakit pa rin tayo nag-aangkat ng isda? Hindi ba? So ibig sabihin, meron tayong kakulangan sa produksyon, particularly sa agrikultura, kaya tayo nag-aangkat. So ang nakikita ko dito, there will come a time na ideally dapat nga maging exporter tayo, Paul, ng mga produktong agrikultural. Kagaya halimbawa nung araw, nakakapag-export tayo ng bigas. Dapat yan ang ating i-aspire, no, na magkaroon ng time na imbis na tayo nag-aangkat, tayo yung i-export kaysa tayo nag-i-import. No? Nakikita ko dito na malayo pa yan sa ngayon kasi nga yung polisiya ng ating gobyerno, puro mga temporary band-aid solutions lang ang ginagawa ng ating gobyerno. Kagaya halimbawa sa bigas, ibig sana na magamit yung RCEP, no, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, para makatulong na maging competitive yung ating mga magsasaka. Anong pang ginawa nila? Binawasan pa nila yung taripa in the hopes na maibaba yung presyo ng bigas, and yet hindi yan yung nakikita natin. No? So clearly, from what I can see, mga kababayan at Paul, is that yung ating economic managers sa kasalukuyan, they are very misguided, no, in terms of the kind and proper policies na dapat na kanilang i-implement to achieve yung tinatawag natin na food security para sa ating bansa, para ma-achieve, no, yung ating aspiration na imbis na tayo mag-import, tayo mag-export. Ano? And I think, sana nakikinig ang ating mga economic managers sa ating ngayon, ano, na dapat i-reconsider talaga nila yung EO62 na yun because it has been proven ineffective, Paul. Ano? Kaya sa nakikita ko, malabo pa, no, sa ngayon, ano, na tayo ay maging net exporter. Kasi nga, yung mga polisiya natin, puro band-aid solutions lang, Paul.